Sakit. Kalagbog na ka? Kalagbog na ka dire? Sumpay lang. Ano siya? Tindans. Ano siya? Ano explain? Hello. Mayong buntag sa tanan? Mayong udto? Buntag pa, udto na. Udto na gyud ay. Okay, so nining tagna sa ka buntagon mga igsoon alas 11 pa man. Ako dai si Pastor Jimmy Sabandar sa Chaplaincy Department. Since ako mga kauban wala niya ni burn out data, no? Ni burn out tag pila ka minuto yata to. So mo to nga nadilatar tag ang kini nga programa mga higala gikan ni sa word nga healthy lifestyle and then gidisik sa three words, no? Health, die, lifestyle. So ang healthy lifestyle and healthy lifestyle is different meaning, no? Ang healthy lifestyle is kanang pagbag-o sa atong mga pamaagi sa atong pagkinabuhi. Now, ang buwan siguro sa inyo ha, murag gamay raman ang sa likod, mas daghan ang dito sa likod, no? Diri ba ang inyo ha, uban sa inyo ha? So wala pa. Na. Okay? So, pamati lang mo sa inyong ngalan kung tawagon mo. Unya, pwede ra po mo matulog ra diha, no? Pila sa inyo ha nga naka-join na ani nga program. Aw kaduhon na, no? So, natay lagbog din ha.
ang purpose ana nga logbook para nga namoy diha natay record nga naka-anhi mo diri. So nikabat tag 4,000 ang nakabutang dinha. Pero pwede po ka nga dili magpabutang, no? Okay ra pod. Wala nato gipugos ang atong isikataw. Now nining tagna karon sa dili pa ta mo adto sa unahan, akong himuon ang pag-ampo, mga pag-ampo ta. Dalaygo nga Dios, amahan mo na kasalangit. Nining usa ka talagsaon nga kahigayunan Ginoo sa lainaw sa mga adlaw nga imong gihatag kanamo. Nagapasalamat kami sa imong gugma nga kami imong gibuhi pa nining tagna. O among gihangyo imong bala nga presensya makig-uban namo pinagi sa Espiritu Santo samtang pamalandungan namo ang imong mga pulong mahitungod sa mayong panglawas. Gitugyan namo kining tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, so nining tagna mga hikalag igsoon, na ako'y usa kini ako araning bag-oran ako ning gi-popularize kanang GP versus PI. So naay panultiho nga prevention is better than cure. So duha na siya ka statement. I mean sa one statement na nay duha ka tambal diha. Ang usa preventive, ang usa curative. Ang curative medicine is very expensive. No, last week na ina-admit nga duha ka bulan nga wa gyud kagawas. Malipay siya sa panahon nga mo bisita ko kay para maka-prayer. O niya ingon siya ang iya wa na nag-atiman sa iya kay iyang mga anak nasuko daw sa iya ha. Kay ang iyang tulo ka hektarya nga yuta sa Samal nahurot nagpatambal sa iyang sakit. So masubok ka no. So very expensive ang curative medicine. No, mahal na siya. O niya daghang mga igsoon nato nga kung walay ibayad sa ospital, iprinda ang ilang mga basakan, mga kalubitan, bakag karabaw, ibaligya. Kunya kung di na malukat, ang yuta, ibaligya, no? May lang ganit diri sa Davao kay natay mga lingap, no? Natay mga PCSO, natay mga assistants. Pero karon kay murag sa politiko medyo naamay madunggan nato siguro nga nay akap, no? Nay tupad, no? Mga igsoon. So, dini akong ikuan ha. Share na ko sa inyo ha. Asa man yung gusto ka ng ang preventive medicine, naibayad, wala. Preventive, wala. Nga naman, di kayan naman ni mo, sir. Ang singalan ka din mo, sir? Sir Elmore, no? Sir Elmore. Okay, sa gobyerno ka nagkatrabaho, sir? Naka sa gobyerno nagtrabaho? Sir Elmore? So, kina GP versus PI. Ako rin nang ipopularize. Pero, unsa man ang GP o PI? Actually, that is God's principle against or versus people's idea, people's invention, or people's initiative. Okay, mo na siya. So para masabtan nato ang atong pagpuyo sa kalibutan, para masabtan nato kung unsay atong kahimtang, kung asa ta nga side, no? Asa ka side, duha ka parte ang nasa kalibutan, parte sa Ginoo o parte sa demonyo. Agri ba ka na? Kung wa ka sa Ginoo, na ka sa demonyo, ana na siya ang istorya. Kung dili ka kang Kristo, kang kinsa man ka. Sir Elmore, ingon si Jesus, if you are not with me, you are against me. If God is with us, who can be against us? So duha ra na ka partido. Dili pareha karon kay Duterte ug Marcos man sa politika, pero sa kalibutan duha ra. Unya duha ra pud ang atong pilian nga usaray padulngan nato, langit ug impierno, no? Inig kamatay nato, asa ta padulong? Of course, kita tanan sa minteryo, dito ta sa gingharian sa mga wati. Actually, minteryo, gingharian sa mga wati. O asa ta mabutang, ang yuta, pero padulong ta diha. Now, na usa ka numero mga higalag igsoon nga ginaawayan. No? Ano ang prinsipyo nga? Ginaawayan, no? Ang usa diri siguro nga magtan-aw, ang iyang nakita numero 9. Kung diri pug ka mo tan-aw kay mo imo siyang tugbangan, ang imo makita numero 6. Yan ang mao nga numero. So unsa nang numero? Ang numero 6 is human number. That is Babylonian number, Sir Elmore. No, mao na nga naay 666 nga ang meaning sa Revelations is Antichrist. Because human wanted to be like God in power, so it's human 666. That is symbolized to Antikristo. So mao na ang iyang gibarugan karon. Pero ang divine number nga nagrepresent sa number sa Ginoo gikan sa 7, 8, 9 to 10, that is the number God's principle. So ako lang nang gikuan ha. Ako ra namong gitaga mo na kog idea kung unsa ang atong kahimtang. So nay mga debate nga mahitabo.
No, ako usahay murag kumuton akong kasing-kasing mamati sa mga tao nga magsigig away, magdebate, di ba? Kabante nga magdebate ang mga tao. Unya gumikan sa ilang panag-away mag inuanay, no? Karon sana kanang basta lain ang mga istorya nga mogawas unya masakitan na ang dughan sa imong isikataw. So bisag unsaon imong pangatarungan, kang moingon ka nga ang ako laging nakita mag-abot pa ta sa korte. Number 6 gyud ni. Unya naay moingon nga akong pagkamatyan gani kung unsay namata nimo kahayag mo imong pagkamatyan nga naman kay nagtuo man jud ka nga mauna ang imong gituhuan. Pero kung wa po nimo pamaninawa ang iyang gisulti, so meaning to say, to understand kung unsay iyang principle, imo siyang adtuon og imong tan-awon sad ang iyang nakita, no? Mao na siya mga higalag ison. Now, Revelation 13 verse 18, here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Kanang numero nga 666 is human number nga nagrepresent sa Antichrist. Nya unsa man nga number? 666. Nya daghang mga salida ana di ba mga salida nga usay magtinudloay na ta nga kamo 666 mo. Ana magtinudloay ba no? Pero ato nang ihimong literal, aton tanawon. Gitawag Satan's principle. Actually, naabay prinsipyo si Satan wala. Wala. Unsa kay Bisaya sa prinsipyo gani? Ma'am, sa ngalan ni ma'am? Ma'am Ann, unsa Bisaya sa prinsipyo? Baruganan. Baruganan. Ang akong baruganan ron sapatos. Naapoy baruganan nga tsinilas. Pero naapoy walay baruganan, walay tsinilas. Kanang taga-bukid ba nga walay tsinilas daw. Pero actually, ang baruganan ni Satan is pagsupak sa prinsipyo sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo nga do not kill, ayaw pagpatay, ang baruganan ni Satanas pagpatay. Agree ba ka na, ma'am? Ang singalan ni mo, ma'am? So, ikaw kamong nasa tubang hamoy pirmi na kumasok yan. So, temptation of Eve in Genesis. So, ako lang ikuan. So, the principle of Satan is iyang ipakaon niya Sir Elmore ang gidili sa Ginoo. No, timan ha. So, ako dili din ako nagkuanon. So, you will not ningon ang Ginoo nga ang tao pag naa siya in the Garden of Eden, doon ang iyang pagkaon nga gihatag, ang pagkaon nga gihatag sa tao, only fruits, mga prutas lang, wala patya ang ginakaon. Di pareha sa tuwa karon nga mo patay tag manok, baka, kanding, karabaw, pero ang original is only plants, only fruits. But among the fruits in the Garden of Eden, there was one fruit in the midst of the garden, that the fruit, the knowledge of good and evil. Dili to apple ha, sayop ng apple nga kung may unsa man to nga fruits, apple, dili to apple. Ang Bible nagsulti lang nga the fruit of knowledge of good and evil. So ingon ang Ginoo, mamatay mo kung mukaon mo. Kinsay nag-declare of death penalty? Ang Ginoo. So ang death penalty day Sir Elmore nagsugod in the Garden of Eden, but it was only pronounced by God. But God himself is not the one who is killing. Because God is righteous, is perfect, he cannot do any evil things. Ang pagpatay, maayo daotan. It's always one. It's always sin. Sala gina siya. Maski pag kriminal na imong gipatay, no? Dili gyud ka moingon nga dili guilty, no? Maski pag drug addict man ni akong gipatay or rapist man ni. In the sight of God, we are unsay tawag ana, liable or kwanta. Na. So now nag-umpisa mga igsoon. Okay ra mo nga nag-live ko ha. Na ako account diri nga akong kung naay internet, ako lang nagigi-account diri sa ha. Para makita sa mga tagalagyo. Na diri si Miss Rai Maunis nga sa Australia. Ako ning class ka-schoolmate na ako sa Mountain View College na karon sa Australia. So, ingon ang Ginoo, ayaw kaon ani kay sa panahon nga mukaw ka mamatay ka, pero unsa ingon ni Satanas, kaon lang. Ang word nga iyang gi-remove, ingon siya, you will not certainly die. That's why the doctrine of immortality of the soul, that is satanic doctrine. Satanic idea. Okay? So, ingon ang serpent, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it,
your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Mga higalag igsoon, gusto nako nga ikuan nimo, dili dautan kung ang atong tinguha may sama sa Ginoo, because that is really what God wanted to His people when He created Adam and Eve in Satan in heaven. Once before, he was the most exalted or most honored angel. And he was like God in character. But he go beyond the limit because he desired to be like God in power. So duha ni siya mga higala igsoon. To be like God in character versus to be like God in power. Satanic idea versus God's principle. Okay? So mo ni siya. Na-open ang iyang mind. Now, dire, magug question. Kini bang Bible, Word of God ba ning Bible? Word of God? Yes, generally nga, that is Word of God. But I want to tell you that the Bible also, na ay word ni Satan. Umotong akong gikuan ganina. Ikaduha nga word ni Satan, na dire. So, is it possible nga ang tao, nagbasa og Bible thinking that he was reading the Word of God and yet he is following the principle of the devil. So tanaw nato dire, unsay principle sa devil? This passage describes Satan tempting Jesus in the wilderness of offering him various temptations to test his allegiance to God. Okay, Satan's interaction with God. Sa kan Job ni, no? Sa the book of Job, Satan was also mentioned, no? And Satan giving utterance, no? Ningon siya, nitubag siya sa Ginoo, from roaming throughout the earth, going back and forth on it. So Satan, before the crucifixion of Jesus Christ, Satan was freely, come and go to heaven. Makareport po siya dito sa langit. And the intelligent beings, mga angels sa langit, was not recognized, was not really identified the true character of Satan, not until when Jesus was crucified. No? So, yung na siya mga ikson. Okay, uban na ito si Jenny Likayan, Ma'am Jenny Likayan. Okay? So, dito na about the testing ni Job. About the Job, mga kaiksunan, ang history ni Job. Pero dili na nato na kayo hisgutan. Kinilang dili ta maghisgot sa katong during the temptation of Jesus Christ. Okay? Now, Matthew 4 verse 3, the tempter came to him and said, who is the tempter? Who is the tempter? Okay, so this is the word of Satan. If you are the Son of God, tell the stones to become bread. Now, the circumstances or the event during the time when the encounter between Jesus and Satan, so naay argument nga nahitabo, Sir Elmore. No, naay debate nga nahitabo. Ang unang debate nga nahitabo, ang unang politika nga nahitabo sa langit. Pero pagkahulog ni ang kingdom ni Satan na dissolve. So diri ang iyang full kingdom na diri sa planet Earth, the only planet Earth. The only planet among the innumerable planets that being created by the Almighty God. This is the lone planet nga Satan established his kingdom. Yes, actually, medyo lalom-lalom na Sir Elmore. Because actually, itara ang taong nakasala sa kalibutan. But among the universe, there are 3 to 10 times bigger than our planet Earth, like Jupiter, Saturn, and that is being believed that there are unfallen beings living there. Nga wala makasala. Diri lang sa kalibutan ang naay mamatay, naay mag-away, pero sa other planets, they are loving people. They do not committed sin, they do not die. Ang mga plants dito, dili mahulog ang mga dahon. So that is very beyond na sa atong no? Pero we are only studying sa ato sa planet. So okay, tanawa ang principle ni Satan. Ang bato ba, nakakaon nakagbato, ma'am, wala pa. Wala bato. Pero nay panahon nga mulabtik ang imong kanang ipon. Kay ang mga mais nga gibuladan og bato, kanang dapit sa kasada nay bato, no? Pero unsa din ang bato? Di ba ang bato murag bread?
Di ba na-mention ni Jesus nga ang amahan sa langit mahigugmaon. Kung kamo daw nga mga ginikanan nga dautan, nga kung ang inyong anak mangayo og kanang isda, tagaan ba ninyo bitin? Kung ang inyong anak mangayo tinapay, tagaan ba ninyo bato? Di ba? Na-mention ni Jesus Now, so meaning to say, sa good, kung mag-supply ka, naanay ko nga, kung labayong kag bato, mo na sa principle ni Satan, maglabay-labay bato. Magbuno ba, magpatay. Kaya ang unang pagpatay tao sa una, bato ang gamiton. Na-develop lang ang bato, nahimong granada, nahimong bala. Di ba? Or nahimong espada. Pero ingon si Jesus, kung labayong kag bato, balsig pan. Di ba? Sa principle sa Ginoo. Pero si Satan, lahi, iyang gikuan, naa siya kanang word nga, ingon siya nga, sugua ang bato nga mahimong pan. And that was during the time when, gutom na kaayo, no? Okay lang mo, exit lang mo ha kung maniud to na mo. Okay? So, mauna nga, ang kining bato di ay, nga gi-mention dito nga, sugua ang bato nga mahimong pan, kay it was the intention of Satan nga ang gidili sa Ginoo atong kaunon. And many of us nga nagka-kidney stone, nagka-gallbladder stone, nagka-stones, because we are eating which is not prescribed by God. Dili, never sa iyang design nga kaunon ang mga animals. That's why in Leviticus 3:17, God said, "It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings that ye eat neither fat nor blood." So naigidili sa Ginoo. When God allowed or permitted man to eat animals after Noah's flood, idili ang pagkaon og tambok og dugo. Pero usahay na overlook nato na. Kusog tamo ka og mga lamang loob, mga dinuguan o mga tambok, mao nang magka-gallstone or mga high blood nga sakit. Okay? So mao ni siya mga higala. May lang unta og kanang kuan no, perlas ni, awan sa black pearl or diamond, no? Kay kung maoperahan ka, naa kay ipangbayad ni Bardos, kinsa ni Basilio. Ano siya? Naay mga tumor, brain tumor, mga sakit, no? Daghan kay mga sakit kag ibati, that is because of kanang gikaon nato ang gidili sa Ginoo. So unsa nang gidili? Animals. Baliktaron ang animal, lami na, animal, lami na, di ba? Pero Jesus answered, "It is written," iyang gitubag si Satan. And I want to tell you nga any person nga in the form Satan use human being as his agent for us to commit sin, temptation, tintalon ta. And the only weapon nato nga to answer that temptation is it is written. It is written. Nahisulat na. Diba? When si Joseph was tempted by Mrs. Potiphar, no? And I believe Potiphar, kung sa Bisaya pa, Sir Elmore, mamord siya nga babae. Kaya nga naman, kung ikaw nga usa ka captain sa PNP, ang imo kasagaran sa mga pulis, gwapag yung asawa. And then, Joseph was entrusted by Captain Potiphar. Kunya gitintal siya. Pero what was the answer of Joseph? How can I do this great wickedness and sin against God? So committing adultery is a great wickedness and sin against God. So, unsay may giingon ni Jesus, mga higala? It is written, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Nahisulat na, Satanas, nahisulat na. Ang tao dili mabuhi sa pan o sa kanon o sudan lamang, kundi sa unsa man. Pinaagi usab sa pulong nga mugula gikan sa baba sa Dios. Okay? So mao na siya. Nga karon ang question ani Sir Elmore, ang question ani, unsa man ang word, no? Mga kadasig, unsa man ang word of God? Unsa man ang word of God nga mugula gikan sa iyang baba? Ma'am, unsay ngalan nimo ganito? Nalimot ko. Ha? Mamauring, unsa may word sa Ginoo nga mugula gikan sa iyang baba? Kay ingon man si Jesus, kay Satan, isa man shall not live by bread alone. Ang tao dili mabuhi sa kanon og sudan lang, no? Sa by bread alone. Ang mga kuan dito sa Russia, sa Europe, mga tinapay ra man nila. Kita kaon tag tinapay pero mukaon kita bugas, no, rice. But by every word that proceeded out
from the mouth of God. What is the word of God? Okay, tanaw na to. What is the word that comes from God? So ato ning istudihan ang Bible kay para masabtan nato. Ang Bible ba baga ni Pes? Sir Elmore. Tadi man ka nagkarga no, pero kung ano na edited na. Ring, Ma'am Auring, kanang Bible ba baga ni Pes? Baga ni Pes. Dire, ang Bible ba baga ni Pes? Ang Bible baga ni Pes. Baga ni Pes. Actually, sultihan mo na ako, mas baga pa akong now. Nipis review kayo ng Bible. Ano man? Gamay ra kayo ng Bible. Wa ko kadalag Bible ha. Na-Bible ito. Gamay ra na siya. And you can just imagine kung maghimo kag diary. Na kada tuig naghimo kag diary, mas baga pa ang imuhang story sa imuhang life kaysa Bible. Agree ba kaan? Kahimo ba kag diary usahay? Wala naman. Oh. So Jesus, kini, gingon ni John sa 21 verse 25. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. You can just imagine. Mga tanak ko sa imo, Sir Elmore, nakabasa ba kag Bible from Genesis to Revelation? No. Akong gi-encourage bisan sa mga evangelists, mga ministers, makigdebate ta kung unsay imong gibarugan nga tinuod, nya pagkahuman Genesis pa sa Revelation wa ta kabasa. Di ba? Pila lang ka bersikulo ang atong tipigan para atong ipambunal-bunal sa atong kalaban. Unya. Na. Okay, so Chronicles of the Kings of Judah nagasulti dito nga ang mga biography nila ni King David, ni King Jeroboam, King Solomon, King Hezekiah, another to siya nga books. Wala siya nakabutang sa Bible. No? So ang Bible is only concise, very limited nga informasyon. Nga naman, one chapter lang ang creation dito, one chapter lang ibutang. Kung i-detalye na nimo pila ka semana, pila ka adlaw pag-create sa kalibutan, i-detalye nimo perting dugaya mahuman, no? So mao na siya. Ana sa Ecclesiastes 12 verses 12 to 13. Be warned, according to King Solomon, my son, of anything in addition to them, of making many books, there is no end. Pila sa inyohan nagmasteral, nagdoktoral, nagbook writing, di ba? Nagsulat ka. Tawgon ka og PhD, tawgon kag doktor kung nakahuman kag eskwela sa postgraduate o nya imong istudihan ang usa lang ka chapter or silang ka topic. And much study wearies the body. But in verse 13, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. So, pasabot ni King Solomon, na maskin pagpila ka, Dok, happy morning, Dok. Unto na din, Dok. Bisag pila pa ka damprak na libro atong nasulat, but there is only one job description of man. And what is that job description? Sister Auring, unsa nang description nato? Fear God and keep His commandments. So, the summary of the Bible, mga higala, igsoon, one word rin na, love your neighbor as yourself. Muna sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is love. Nga naman makig-away ka sa imong igsoon nga imo siyang debatihon. Nga mo daghang mga grupo karon nga maayo mo debate, no? Maayo mo debate. Pero naay kayo sa Revelation 14:7. It's symbol ni siya, ha? Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Kinsa daw atong i-worship? Ang naghimo sa langit ug sa yuta, ang Creator, mga kaigsunan. Pero pila sa ato ang nag-worship sa kwarta nga nasa atong pitaka? Pila sa ato ang nag-worship sa ato ang unsa man, mga sakyanan? Ang kuana na mura na sa golden calf. Ang atong sakyanan, larawan na siya nga murag atong gisimba.
Okay? So, padayon lang mo ha. Padayon lang mo. Okay. Sige. So, dito mo sa kan. Okay. Sige, thank you. Si, tani. Okay. Mangutana ko sa inyo, pila ka bugsugo nga gihatag sa Ginoo? Pila ka bugsugo? Pila ka bugsugo gihatag sa Ginoo? 12 imo. Pila ka bugsugo gihatag sa Ginoo? Ha? 12 imo. Pila ka bugsugo? Pila ka bugsugo gihatag sa Ginoo? Dire, pila ka bugsugo sa kang ngalan nimo gani? Ha? Boy, pila ka bugsugo gihatag sa Ginoo, boy? Ha? So, pila gani ni? Oh, pulo. So, dili 11, dili 12. So, sayop ng 12 ha. So, dili 12. So, kung ang answer na to 12, sayop na siya. Nay nangutan mo nga pila ka bugsugo sa Ginoo? 12. Unsa man ika-12 di ay? Ang ika-11, wag magpahuli. Wag magpahuli. Unya ang ika-12, wag umamin pag mahuli. So ana din na siya. So ang sugo sa Ginoo napulo, no? So ang kanang 12 gidugang na sa tawo kay ang ika-11 daw wag magpahuli. Ayaw padakop. Unya ang ika-12 wag umamin kumadakpan. So 12 napulo lang ha. So ang nana sa daliri is a reminder, boy, no? Is a reminder nga ang napulo kasugo sa Ginoo nasa tong kamot. Nasa tong daliri. Nga kung putlan nimo o kumagko, siyam na lang, kulang. Unya kung dungagan nimo, di ba mabuli ka mga sobra man imong kamot. Kuni tama ra gyud, no? Napulo na siya mga Igsoon. Now karon kung kumkumo na siya, kung kumkumon, pila na lang? Ikaw, Nes, pila na lang kung kumkumon? 0? Ang imo napulo, pero kumkuman. Sana na siya. Ang tama nga tubag is duha. Duha. Mao nang daghan mo ang usa 0, ang kadaghanan ang principle ni Satan gusto niya nga wala na 10 commandments. So mao nang moingon nga wala nay napulo ka sugo. Okay? So naay ko andre mga igsoon. Unom na lang. Okay, naay unom. So naay kamot nga naay unom, no? Nakakuan gani pero sa Bible nagi mga kanang kamot nga naay unom ang ihang daliri. So moabot og 12. Tama tong answer nila nga 12, no? Kung sa kamot napoy 12 nga answer. Ingon na ni naay mga sobra pila ni? 2, 4, 6, 7 man eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero abnormal siya. No? Abnormal siya. Naa may 14 kadaliri, pero abnormality. Actually, ginaoperahan na siya. So, ginatanggal. Pero para sa mga tao nga medyo dunay positive nga mind, dili na lang nila itanggal kay mas unique man siya. No? Unique. No? Sa ganing ngalan nimo gani? Ha? Antonio, ikaw si Ging. Couple mi Ging. So naapoy nakulangan og daliri. Kanang nabutan ni siya og pingpong. May numdum ko sa una kanang naay kanang itlog ba niya butangan ito kanang mubuto sa kung kaunon sa mga baboy halas. So mubuto. Makuan ang baba, no? Mo nang ginadakop si kanang pagdakop og pingpong kanang pagdakop og baboy halas kanang maggamit og pingpong yang ginahimo ana kanang mga so gusto ba sa Ginoo nga masakitan ang imong isig ka tawo? So dili, no? Dili Ging. So mo na sa Ging. So dapat dili ta manumbag, ha? So pila sa inyo nga usahay manumbag? Nakasumbag na katon? Nakasumbag na ka? Ako nakasumbag na ko sa una, kanang sa grade 1 pa ko, kasumbag ko. Mana siya. So bawal manumbag. When was the law of God written?
kanus aman binwas o asa nga lugar o kanus aman nga ang balaod or karakter sa Ginoo gisulat. Sir Juan, unsa kaning ngalan nimo, sir? Lawrence, kaduha na ka naka-attend ani, Sir Lawrence? First time. Okay, so okay ra ha. Pwede ra ka muhawa ha. Pwede ra po ka matulog diha, Lawrence. Pana. So ang question, kanus amang gisulat sa Ginoo ang iya nga sugo? Kanus aman? Kadaghan ang tubag, ikaw ton, ang tubag ni Lawrence katong panahon kang Moses sa Mount Sinai. Kanus amang og Ten Commandments mga kaigsunan. So nag-remind na siya ngano man Lawrence, kaya mga tao mangawat naman. Unsay sala ni iba? Nangawat. Sa disobedience niya, ang iyang sala is kawat. Iyang gikuha ang fruit sa spirit. Pila ka buok? Pila daw. Nadari si mga kadasig vlog si Jans. So ang imong ihap 7. No? Pila imong ihap? Napulo. 10. So mao gyapon ng 10 commandments. Di ba? The fruit of the spirit. Pero ako gisulti ron sa imuha, Lawrence, hello bro. So the fruit of the spirit is singular, plural. Singular, plural. Kining the fruit of the spirit. Singular is man. Is. So pila ka buok fruit of the spirit? Usbon ako, pila ka buok? Brown out man, friends. Sige, so na-brown out lang, okay ra. Mo sigara rin karong taon-taon. So usbon ako. Pila ka ang fruit of the spirit? Singular man siya. The fruit of the spirit is man, is. Nya, love is love. Ano siya. So pareho ba sa kuan? Mangutan ako siya mo, sa usa ka bulig nga saging, pila ka sipi? Ibutan na itong napulo ka sipi. Sa napulo ka sipi, usara siya ka bulig nga saging. Wala man kay true joy, happiness, faithfulness, and long suffering kung wa kay gugma. Kaya ang tanan, under man siya sa gugma. Diba? So, mga na siya mga higalag. Igsoon. Ang tao, asa man gihimo ang tao? Asa man gihimo ang tao? Akong kung ano doon ha? Na-brown out ang mga, kuan? Okay. Akong link. Padaw na to doon, okay? Kaya murag na pa may kuan siguro? Okay. So na ako ihatag sa imo ha, Lawrence. Unsay mong gusto? English, Bisaya? Bisaya. Kinsa gani ang hari sa kalibutan? Kinsa naghari sa kalibutan? Naraw, baliktara ang away. So ang kadautan ang naghari. So nagay libro nga kuan, no? The Great Controversy sa English, ang dakong away. No? Okay, so mo na siya. Now, asa man gihimo ang kinsa may ang tao sa pagkahimo sa tao, unsa may nahitabo sa tao? Gikan ba sa unggoy or gikan sa Ginoo? Lagi. Gikan sa yuta, no? Niagi ba siya unggoy ang tao? Wala di ay. Pero ang doktrina ni Darwin mga higala is ang tao gikan sa unggoy. Evangelist Julito Daig. Ay, siko ni. Evangelist Daig. Julito Daig. So wala himoa ang kuan ha. Wala gihimo sa Ginoo ang tao nga unggoy gikan, no? So sayop na ha. Katong doktrina ni Darwin. Sayop na siya.
mga igsoon. Okay? So, sa ako nang gisulti sa inyo ha, karon Sir Lawrence, nga ang Ginoo o ang bunga sa espiritu isa lang. Unsa gani? Gugmara, love. No, paghigugma, no? Mao na siya. So, ang Ten Commandments, ang napulo ka sugo is a reminder. Sumala pa sa usa ka author nga si Ellen White nag-ingon dito mga higala nga because God cannot trust the memory of man, He wrote the Ten Commandments at Mount Sinai. So wala naman. Ang tao kay, unsa naman, magsige na magpangawat, magsige na magpinatyanay, nagsige na magpagpanapaw, no? Pagpangilog og asawa sa silingan. That's why, mingon ang Ginoo, iyang gisulat ang Ten Commandments sa Mount Sinai sa two tablets of stones, og nag-ingon siya, remember the Sabbath day to keep it holy. So it's a reminder. Ang word na remember, pagpahinumdom o nagpahinumdom siya. Oh. Ana siya. So ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagpanapaw. So mao na ang sugo sa Ginoo diri sa Ten Commandments. Sam Limbaki Mindes. Okay, mayong buntag sa imo dia. Sam. Udto na dayon, no? Udto na ron. Okay, balik na akong kuan ha. So salamat kayo sa inyong pagsubay-subay po diri kadali sa atong paglili sa atong programa mga higala. So dinhi akong kuanon ha. Okay, murag ni action man ka. Dinhi. Lakaw lang mo kuan ha, Lawrence. Kung nakay adtuan. But at least ako lang nitiwason sa kung kangyer. Remember, so kung na may musulti nga maingon nga ang Ten Commandments dito sa Mount Sinai niya giwala na, so sayop na siya ha. Ang Ten Commandments is a reminder, gipahinumduman ta dito pa sa Garden of Eden gisulat na daan ang positive command nga Ten Commandments nga gikuan na siya summary sa usa lang nga kuan paghigugma diri sa kasing-kasing ni Iba og ni Adan og ni Iba diri sa kasing-kasing. Ang mga tao sa una, Sir Lawrence, wala gyud ingong nga gambalay pareho sa tuwa diri nga naipurtahan. Dito ra gyud sa paraiso, magpuyo ra sila dito nga ang open ratanan. Ang ilang atop langit lang, akuan nya wala gyud ulan, di ka mabalaka kay wa may ulan sa unang panahon. So nakaman nimo way ulan. Pero karon kinahanglan na nato og payong na kinahanglan nato og atop kay muulan naman. Nya kinahanglan na nato kandaduhan ang atong balay kay ang tawo kawatan naman. Pero naay napulo kasugo nga nag-remind ayaw pangawat. Okay? Sumana sa igala nasa Ten Commandments. Now, naa dire. Okay, si Alice, mayong unto din ha. So nasa Mateo. So mao ning akong gikuan. So sa ang napulo ka sugo, pila ka bug sugo? Ha? Ha? Oh, napulo. Akong kumkumon, pila na lang? Ang principle, Ma'am Ned, happy morning, Ma'am Ned. Ang principle ni Satan, moingon siya, wala na 10 commandments. So, kang Satan's principle siya. No, Ma'am Sen? Wala na 10 commandments. Kung akong kumkumon, pila na lang? Duha na lang. Duha. Ang napulo, gihimong duha. Gihimong duha. Pero kung imong ibalik, napulo gyapon siya. Tanawa ha. So, si Jesus, gipangutana sa usa ka lawyer, no? Ang lawyer nangutana. Nangon sa Matthew 22, 36, 40, kuan. Sister Nenet. Ningon diri Les. Teacher, which is the greatest commandment in the law? So nay usa ka abogado, brother kuan, Lawrence, nangutana unsa gyud pinakadako nga sugo Ginoo? Magtutudlo. Pero unsay tubag ni Jesus sa verse 37? Ningon diri mga higala. Jesus replied, ang love the Lord, your first and greatest
commandment. Okay, oh. So, unsa day pinakauna og dako nga sugo? Paghigugma sa Dios, sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kusog, kalag ug hunahuna, no? Anere, kalag, hunahuna, kasing-kasing, kalag ug hunahuna, the whole being of man. Kung atong ikuanon, okay, so, mo na Sister Ned, no? Atong tanawon. Atong illustration ako, ha? Okay, addressing ko, pa, illustration, naay duha ka 5. Naay duha ka 5. Ang usa ka 5, og, Opo, kinsingalan. Sister Corazon, dire tapat mo ni kuan ni Ninit para nga kuan para dire. Kay papang asa ba ka dito sa PCSO ka? PCSO? Kaban. So akong explain ha. Wala man ko'y kwarta dire pero akong explain. Sir Lawrence, wala ko'y kwarta nga literal pero ako lang gibutang din sa PowerPoint. Ikuharan ako sa internet ha. Okay. So naay usa ka usa ni ka kuwen, pila ni? Usa ka kuwen. 5. Naingon si Jesus, ang pinakauna og labing dako nga sugo, higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, tibuok nimong kalag og tibuok nimong hunahuna. Unsay ingon ni Jesus? Ang ikaduha sulusama ra niini. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So sa duha ka ang unang nga piso, ang unang nga 5, usa ka kuwen, pila ni? Corazon, tanawa, ang usa ka kuwen 5 pesos. Ang ikaduha ka kuwen unsa man? 5 pesos. Pareho ra gyapon. Kung ang total niya pila man ang total, okay, mo na siya. Sa 39, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. So, ang ikaduha daw nga, dako nga sugo, pariho ra day sila, Lawrence. Dako nga sugo, pero ikaduha, unsa man? Higugmaa ang imong silingan. So, kung moingon ka nga nahigugma ka sa Dios, musinggit ka, praise the Lord, hallelujah, pero nasuko ka sa imong silingan kay wa mibayad sa utang, nya wa nimo pasaylua, so nahimo kang bakakon. Kay dili ka makahigugma sa Dios nga wa ka kakita. Pero nagmugot ka sa imong silingan kay wa may bayad sa utang. Mano siya? Sa verse 40, all the law and the prophets hang on these 2 commandments. Ano na siya, Brother Sam? So, ang tanan daw nga, usuman, ang tanan daw nga mga balaod o mga kasuguan na langkob sa duha ka, usuman, sa duha ka sugo. Unsa to duha ka sugo? Paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong isigkataw. Vertical relationship o horizontal relationship. So nag-cross na siya. Nag-cross na siya mga igsoon. Mao na ang 10 commandments. So di ba nabantayan nimo? Ipon na to ha, ipon na to. Naang napulo ka piso. Bitaw? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 6, 7, 8, 9, 10. So, napulo ka piso. Kanya na may duha ka tinag 5. So, pila na? Napulo gyapon pero duha na lang. So, kung naamay magtudlo sa Bible nga, sa New Testament, wala na ang 10 Commandments, kay duha na lang kasugo. Duha kasugo, tama man ginang duha kasugo. Pero, itemize nimo, napulo gyapon na kasugo. Sir Lawrence. So nasabtan nimo? Sayano nga paagi nga pagtuon ba? Dili ka moingon nga wala nang napulo kasugo kay Old Testament lang na siya. Kay sa New Testament duha na lang. Paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong isigkataw. Sana siya, Nerissa. So sa 1 John, John Halasan mayong budag sa John. Sa 1 John 4:20, nag-ingon dire, whoever claims to love God yet hates his brother, hates a brother or sister, is a liar. So, dili di ay kinahanglan nga mamakak ta, ang sa tawag na,
matawgon tagbakakon kung nagdumota sa atong isigkataw. Makak? Ha? Ikaw net, nakay na ilang nga di mamakak? Ha? Di ba? Naabay tao nga di mamakak. So, only God cannot lie. So, ang tao, bakakon yun. Bisan ako nga nag-istorya karon, labaw po ko nga mamakak. Pero ayaw mo to sa kuha kung dili pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Kay ang tao, naitindinsi nga mamakak. Nga naman, kay usay, maayo. Sige ba tag pamakak usay kay moingon ta nga, o sige mo, adtura ko niya pag-abo, di mo adto, di ba? Di ba? No. So, ano na siya? Niya usay, moingon ta, sige mo, bayad ako sa akong utang karong December niya. Na February na lang, wala pa. March na lang. So, for whoever does not love their brother and sister, whom they have sinned, cannot love God, whom they have not sinned. So, kung ang tao gani nga nakakita sa iyang igsoong lalaki o babae, wala gani mahigugma, kung saan niya pagkahigugma sa Dios nga wa gani siya kaila, wa gani siya kakita. Di ba, Lawrence? Agree ba ka na, Lawrence? Okay, Galatians 5 verse 14. For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. So ang tinud-anay di ay, ma'am din, nga ang tinud-anay di ay nga pagtuman sa sugo sa Ginoo unsa man, ma-fulfilled siya kung nahigugma ka sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ano siya? So mag-unsa man na makagdebate ka niya, imong awayon ang imong silingan kay batig-batasan, aon sana, batig-batasan ka nang di mo parihog pagtulunan. So dili din nimo awayon. No? Oh, maskin pa og bati siya batasan, ayaw awaya. So mao na siya ang 10 commandments ni Ma'am Ninet nagsimbolo na ay 10 pesos pero usa lang ka coin. Diba usa lang ka coin? Ang sugo sa Ginoo isa na lang. Pero napulo siya. Diba? Ang piso, isa na lang ka piso. Diba? Isa ka piso, pero kuwin man siya. Usa ka kuwin. Kini, isa na lang ka kuwin, ha? Kini, isa ka kuwin. Nawala ba ang napulo diha? Nawala ba? Isa naman lang. Nawala ba napulo ka piso? Ha? Lawrence, ha? 10 pesos gapon. Isa lang siya kakuwen, pero 10 pesos na siya. Anytime, kung imo nang pabayloan, napulo ka piso gapon na siya. So, ingon na ang 10 commandments of God. Ang sugo sa Ginoo nga paghigugma sa imong isigkataw, mo'y katumanan sa kasuguan, kuha na siya, Brother Jing, maing buntag, imo nang kuha nung, unsaon nimo paghigugma sa Dios? Dito na dayon, magsugod na ka nga, di ka magbaton og larawan nga bisan unsang dagway nga linilok. Di ka magbaton og laing nga Dios, diba? So naa diha ang napulo ka sugo mga igsoon. Unsa na po giingon dire? Kaya Brother J, no? J, si J gaita. May buntag sa imo J. Okay. Galatians 5 verse 15. If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. So naa dire, naa siya gitawag nga kiblik, no? Rason dili na siya Bisaya, dili na siya Hebrew, dili na siya Greek. Kanang word nga kiblik, Bisaya na siya. Unsa nang kiblik? Lawrence, kib-kib sa likod, backbiting, gossiping, kadang imong isulti, ang sana imong itabi, murag inyong, paano ba? Sa tawag na, magkinananay mo sa isang-isa. No ko. Itaklob, unsa na? Kanang ikaw ang hisgutan pag wala ka. Kato si Lawrence, grabe man to si Lawrence. Bati man tong kinaiya, di ba? Na mga unana. Kanya ikaw po nagsultig bating kinaiya, labog yapon nga bating kinaiya. Kanang mag-ingong ba nga, wa man kay batasan. Actually, naay batasan gyapon pero wa lang kakauyon. Ano sa mga ikalap? So, kini siya, cannibalism di siya net. Cannibalism. Na if you bite and devour each other, watch out, you will be destroyed by each other. So, cannibalism siya, no? Kanang imong
imong libakon ang imong silingan. Okay, so actually, ang relationship na to sa Ginoo o sa atong isikataw, vertical o horizontal, nag-cross na siya. Nag-cross na siya niya. Guilty ta tanan. Ngano mga guilty ta, Brother G? Kay ngano man, di man ta makahigugma sa atong isikataw. Asa man atong gisunod? Si Kristo or si Satan? Mga tanak ko sa imo, kung tawgon, unsa may tawag sa tao nga nagsunod ni Kristo? Net. Kristiyano. Ang tamang answer, Kristiyano. Corazon, no? Kristiyano. Pag di ka musunod ni Kristo, unsa may tawag? Ha? Satanian. Satanian. Satanic ba? Satanic. Ang atong gisunod, satanic idea. Ang tawag na S-I-N. Satanic idea nurtured. Or equivalent din siya sa self-interest nurtured. Kanang ang ato ara maoy gi palabi mga igsoon. Okay? So mao na siya mga higala. So pila sa to ang musulti nga nagsunod ni Kristo pero sa tinuod ay si Satan atong gisunod. Ngano man? Kay dili ta makapasaylo sa nakasala sa tuwa. Gusto nato nga matanggal siya sa trabaho dayon. Pila sa inyo nga mga pasyente dire nga naay mga worker na suko mo nya moingon dayon nga ipatanggal na siya kay nasuko ko sa iya ha. Nga wala ta makapasaylo. Di ba, Lawrence? Tama ba nit? So unsa man cross. Kini actually ang cross sa mathematics plus na siya, di ba? Plus na siya. Additional. Pero ang principle sa Ginoo not only plus but multiplication. Sa Genesis 1:28 niingon siya, and God blessed them, and God said, be fruitful and multiply and replenish the earth. Unsa na yung gingon dito, replenish the earth? That is multiplication. So, ang kinigang plus, kung ato ning itakilid ang cross, unsa man takilid siya is times. Pero ang Roman numeral sa number nga kanang times, unsa man? Number 10 di ay. Sa unang panahon, ang mga Roman government, kung naa sila ilansang sa cross, ipakwadra ni siya, murag, di harapan dupahon ba sa kanang ingunani, ingunani nga kuan. Pero, it so happen nga, ang number, ang x siya is equivalent sa 10. Now, nasa Matthew 5:20, nagingon diri mga higala, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. So, unsa daw ang gimension diri ni Jesus mga higala igsoon? Nga kung ang ato daw pagkabuutan, pagkamatarong, dili daw mo labaw sa mga pastor man na siyang equivalent sa mga pariseo or mga religious leaders or mga unsa man, mga teachers of the law, mga teacher, mga professor or mga magtutudlo, mga sa Biblia. Kung dili daw mo labaw ang atong pagkamatarong, di daw ta makaadto sa langit. So unsay bot ingnon ani? Okay. Na akong kanon ha. Kung maghisgot buot ba ingnon nga kung ang pagkamatarong sa mga Hudiyo, sa mga Pariseo, Corazon, halimbawa, ang mga Pariseo naghatag og tithes. Tithes. Okay? Kanang ikapulo gani. Nya buot ba ingnon para palabuan nimo ang imong ihatag 10% kanang 11%. Nya ang mga Pariseo, Corazon, nagpuasa kaduha sa usa ka semana. Nya buot ba ingnon nga ikaw katulog yun magpuasa kay para unsa man malabuan nimo? Dili ngano man kay ang buot ingnon ana kanang naay lalom nga meaning ana nga ang pagkamatarong ni Kristo maoy atong sundon. Dili ang pagkamatarong nato kay ang atong pagkamatarong, Lawrence, asama lamang sa trapo atubangan sa Ginoo, di ba? So naay ko Andre, kini akong gikuana. Niingon si Jesus, i-magnify ni Jesus ang 10 Commandments. Kadaghanan sa mga magtutudlo sa Biblia, kini ako dili na to intention nga masakitan atong dughan. Okay.
gi-magnified ni Jesus ang Ten Commandments. Giun sa niya pag-magnified. Ingon si Jesus, you have heard that it was said to the people long ago, taas ng panahon, you shall not murder. Ayaw pagpatay. Pero unsa ingon ni Jesus, and anyone who murders will be subject to judgment. Mapriso siya, no? Pero unsa ni nang pagpatay kini? Kini yung pagpatay, ang uban, ang hunahuna nato nga ang pagpatay og kanang pagpatay lang tao literal. Pero kini diyang pagputol og kahoy, gihapon din siya, no? Gidili diya gihapon sa Ginoo ang pagputol og kahoy. Nga naman, mo resulta magbaha, mga calamity. Okay, mana siya. So it's quite sunny, my son. Let me offer you a sin. So, ginapuan. Diba ang gidesign sa Ginoo nga naay kahoy para mulandong ang atong palibot? Pero ngano na reklamo ta karon nga igang kay ang mga kahoy korason ginaputol, no? Ginaputol sa mga tao, ginalaging man. Ginahimong di ba? So unsa may hinungdan nga dunay baha? Na diri ginakuan ang mga groups. So nay mga tsunami ang resulta. Pero unsa ingon ni Jesus? Ingon si Jesus sa verse 22. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Kana ding masuko ka sa imong isikataw. Sir Joel, happy morning. May hapon. So, kuan ita. Kana ding masuko ka. Again, anyone who says to a brother or sister, raka, is answerable to the court. Kana ding mo tunto, kuanggol, buang sa imong isikataw, equivalent na di ita, Lawrence nga nakapatay ta. Okay, so mo nang bawal gyud ay siya, no? And anyone who says you fall will be in danger of hell. So kana ding moingon ka nga kuanggol sa imong isikataw, nakasala na di ka na, Lawrence? Kasala na ka. So dapat di dahil mo ingnon nga kuanggol mo ituhanan no? Makasala ta na. Si Jesus niingon po sa verse 27. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. So ingon si Jesus, nagkadungog mo sa karaang panahon nga nag-ingon, ayaw pag panapaw, no? Sir Lindon, nag-ingon diri. Pero unsay giingon ni Jesus? But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in her heart. So bisan di ay sa pagtan-aw, Ma'am Ninette, og usa ka babae nga adunay kaibog sa iya nga kasing-kasing, you are already committing adultery. So ang pangutana diha Sir Lawrence, pila ka katawo nga dili maibog, di ba? Naabay tawo nga di maibog? Ha? Lawrence. Pero unsa ingon ni Jesus? Okay, ingon si Jesus dire kuan. Dire si kuan ni Maximina daw kasama mami kasama din dito. Nari signal diha. Ni? So nag-ingon dire si Jesus sa 43. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. So ang karaang panahon di ay kuan, Lawrence, ang sugo sa Ginoo, love your neighbor lang. Wala nag-ingon dito nga hate your enemy. Wala. Pero sa tawhanon nga kahimtang Brother Joel nga kung naa kay kalaban, imuha ng dumtan. Mo na nga mga tao nagsigig himog bala o pusil. Nay bala, nay pusil. Kay kung mag-away, magpinusilay. Ako nakapuyo, taga-pikit man ko, silik o tabato. Pero minako nakibalik-balik sa pikit, taga-silik ko. Ang balay sa kong lolo dito, Will, naay Tamson o Garan, amot, di na to kabuto kay taya-taya naman. Kung makato mo pikit, ang pikit, magsigig yung kuan, adi, no? May muntag. Pero akong ikuan ha, mo ni. Kung nagitay total trust sa Ginoo, wag gyud tay rason nga mo bitbit og pusil sa atong lawas. Nga naman, ang kananong pusil mo na hinungdan nga mapatay ka.
Kaya ang mga tao, ilugon man na niya, ipusil sa imo ha. Pero mas maayo lang nga, wag kay pusil, kay kung naadyo kay, kung ang Ginoo, itugod sa Ginoo nga mamatay ka, patay gyud ta, maski pag nagkaon ka lang, matukan ka, mabukog ka sa bangos. No? Doc, Edwin, happy afternoon. Okay, salamat sa, oh, kumusta? Congrats, kita na ba? Ano na siya? So, akong encourage sa inyo, kung na mo ipusil diha sa inyong balay, isurrender na. Surrender sa Ginoo. Kay dili maayo sa usa ka tawo nga gawas og kanang pulis ka, no? Pareha na espinido kay pareha sa mga naay posisyon. Pero actually satanic idea nurtured na siya. Satanic na siya nga idea nga naay bala og pusil. Pusil og bala. Sige daw. Sige. Ha? Kana satanic idea na siya. Pero ang God's idea kan Jesus Christ nga idea, love your enemies. Say nawad ang salig sa Ginoo. Kita nagsaligta sa tong kaugalingon pero ang Ginoo gamahanon ba ang Ginoo? Nga bisag kanang espada nga hait kayo nga inigtigbas nimo, pwede na nga mahimong murag udlo sa kanang udlo sa tanglad. Udlo. Pero ana na siya. Pero naay gitugot sa Ginoo nga mamatay ang tao. Kay bisan gani si Juan Bautista giputlang gani ulo nga first cousin siya ni Jesus o second cousin. Nay pa kay adi man importante nga ang sa kinabuhi nato temporary ra man ni siya. Ang importante is life, eternal life. Nya kung mahutdan ta ginhawa nya natay pagdumot, di ta maluwas. Nagdumot man ka kay gusto ka mo balos. Pero si Esteban, gibato si Esteban, nagdumot ba si Esteban? Wala siya. Ha? Ano na siya? Kuan. Ay, ikaw na yung magpinatyanay yun sila. No, sa karon, ang Benjamite sa unang panahon, na ay nagpatay, ang story sa Judges, katong nagpatay sila, pinatyanay. Mo na nga bersikulo. Nga nagpatay sila, pinatyanay yun. Dumtig yun ang imuhang, dumti ang imong kaaway. So ang tawag na people's idea. Pero ang God's principle is love your enemies. Ha? Patay. Patay yun na siya. Magpinatyan. Nya ang gusto sa yawa, mamatay ta nga nagdumot. Nya naghimo siya daghan kay mga armas. Halimbawa, na kay masinggan. O nya di pa ka mamatay, makapatay pa man ka, kay makakablit ba ka, mga automatic rifle, makapatay ka. O nya, sure kay ta nga moadtog impyerno nga naman. Kay wa man ka kahinulsol sa imong sala niya, wa pud ka makapasaylo sa nakasala sa imuha. Kuan sa Ginoo gusto ni Jesus nga mamatay ta nga naay pagpasaylo sa mga sala. So kung patyon ta, anytime ta patyon, ready ka nga mudawat sa kamatayon. Kay nga naman, maura mangyapon kung musukol ka, maimpirno pa mangyapon ka, kung musukol ka, kay patay mangyapon ka. Mas maayo nang mamatay ka nga wala ka ni sukol. Kay nga naman, sigurado sa kamot sa Ginoo, dawaton ang imuhang kinabuhi. Kay kung makigpatay gihapon ka, impirno tapon ito, no? Kung magigpatay, di ba? Ini, mo ni teaching ni Jesus. Yes, kumusta, Sen? Nagbiyahe ka, Sen? Okay, kini, last na lang ni. Last na lang ni, kuan. Nalimot ko sa imong nickname. Ano sa itong nickname ni mo? Yung pangalan ni mo? Ha? Riming? Riming. So, kuan ha? Ako lang ikuan ha? Ingon si Jesus, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. So, maog yun na ka Jesus. Kita, satanic pa mong guta.
Principle yun na ni Kristo. Mao ni siya istorya. Ang principle, naghimo siya pusil og bala. Pero mao na ang realidad sa atong kinabuhi. Eh nga naman, di man ta magpasaylo, di man ta dili man ta makapahiubos, ang sala, magpaubos. Di man ta makapailog, satanig na siya ang tawag. Pero namoderno lang ang ngalan ni Satan, gitawag lang siya Jesus. Ang gisimba ron sa mga tao, ang Ginoo, God of this world. Pero lami lang ang iyang ngalan ron. Kaya di man siya magpangalan og Satan, ang iyang ipangalan karon Jesus maghapon, di ba? Tingnan mo Jesus, magbantay ka mo nga way magpasalaag kaniyo kay daghan ang mga bakakon nga magtutudlo, bakakon nga propeta ug bakakon nga Kristo. Yes. So kung mahibaw-an nimo ang usa ka tawo kung kang Kristo siya sa karakter nimo. Kung ang karakter nimo mao ang pagpatay, dili na siya karakter sa Ginoo. Unsa may karakter ni Jesus? Pagpasaylo sa nakasala. Sa spiritual warfare man ang warfare na to, sa literal nga warfare, naay bala, naay pusil. O naay bulletproof, di ba? Kanang di ka madutlan, Lawrence. Pero sa spiritual nga warfare, ang pusil sa Ginoo, mauna ang Bible. Ang bala sa Ginoo, mauna ang pag-ampo, mauna ang prayer. Ang bulletproof sa Ginoo, naay bulletproof. Unsa nang bulletproof? Love your enemies. Kay kung nahigugma ka sa imong kaaway, bisag pasipad-an ka, bisag bugal-bugalan ka, bisag ibuli ka, dili ka mabalaka, kay di ka masuko, kay imo man siyang gipasaylo. So bulletproof na siya, di ka madutlan ba? Maski pag sakit kayong istorya sa imo, di ka madutlan. Pero kung mga kita karon, kung wa tay bulletproof, gamay rang istorya, masuko na ka, Riming. Ha? Ano na siya? So, ano lang siya? So, ang bulletproof nga gihatag sa Ginoo, love your enemies. Kan Jesus na siya. Pero ako, tingali, bisag ako mismo, murag istorya lang siguro, pero ako dali ra ko gihapon masuko. Pero, manay iampo nato sa Ginoo. Kung natay kaaway, iampo. Ayaw iampo nga mamatay. Ang uban, iampo mamintag, mamatay na Ginoo, maintag, masunog na iyang balay, maintag, mabangga na siya. Dili na iampo nato nga mamatay. Bisan ang mga terrorist, dili na to iampo nga mamatay. Iampo na to nga magbag-o sila, mag-inulsol. Ano rin na siya? Kaya ang tinuod yun nga Kristohanon, dili man malipay kung ang iyang kaaway na namatay, dili man. Uy, praise the Lord, namatay ra kung silingan. Nakabalos ra gyud ko, dili na siya. Kaya ang tinuod yun nga Kristohanon, anda mo pasaylo bisag nakasala siya. Kapila, dili kapito, kundi 70 times 7 ka no? Kapito. Okay, so salamat kayo, Riming ha, sa imuhang comments. Okay? Hi, Len. Mga mayong kwan, Len. Anyo nga siyo. Marjeline, lumasag ka pa. Marjeline, happy afternoon, Marjeline. Joy, Pada Fernandez. Jimwell Estilon. Sir Jimwell. So ako lang nang gi-explain ang kwan, Sir Jimwell. Kaya na mga questions nga. Inahanlan lagi daw, kwan mo, balos yun, makapatay. Kinalag armas para self-defense, pero kwan, ang armas ginato ang gihatag sa Ginoo sa ato ang armas. Ang armas mo ang Bible, ang bala mo ang pag-ampo, o ang atong bulletproof kini paghigugma bisan sa atong kaaway. O iampo sila ang nag-persecute sa ilaha. Okay, murang mao na akong tiwason na kuning kwan ha. Ako nagkaroon, Sir Jimwell.